back to my YouTube channel! Hi guys! It's CA and welcome back to my YouTube channel! So guys, welcome back to our traffic series. I don't know kung anong episode na to, pero ilalagay ko na lang sa screen. So may nakikita kayo. May nakikita kayong kasama natin sa traffic series. And, ayun na si Mars. Okay, and alam ko marami sa inyo ang kilala si Pastor. And this time, kasama natin siya kasi, of course, dahil traffic series to, bumabiyahe tayo ngayon. And traffic sa Pilipinas, hindi nawala. So, let's grab this opportunity to learn and magkaroon ng wisdom sa ating kasama. Hello guys, kasama natin yung isa sa personal and close friend ko in the kingdom of the Lord. Amen. And even outside the ministry, Yes. isa siya sa real friend ko talaga na may turing. At some of you or many of you kilala nyo na siya dahil maaaring nakikita nyo siya sa online. Siya yung pinagsimula ng teka, wag mo muna scroll, ipagpe-pray kita. Yan. Ano ba? Oo. Yan ang content before talaga ni Pastor Eric. Tapos, andun pa siya sa mga likod ng puno, Oh, mga bato-bato. sa mga bato-bato. Yan. Takbo. So guys, a special friend is here with me right now, Pastor Eric Ropero Onilan. Kilala nyo bilang Eric the Dangerous. Courage. Eric the Courageous. Eric the Courageous. Biglang naging dangerous, no? Welcome, Pastor Eric, sa ating traffic series. Hello. Sige, Pas, dahil na-introduce ka naman namin, introduce mo din naman yung sarili mo. Galing si Pas Eric pa from Boracay. Yeah, hello guys. Thank you so much sa opportunity na kasama natin ng mga kapatid natin dito sa Caloocan. So kung wala sila, naligaw-ligaw na po ako dito. Ang laki po ng Luzon. Yes. By God's grace, nandito po tayo para, I think para mag-relax na din, no? Pahinga. Pahinga na din po talaga. Kasi non-stop ang tulog dito. Tsaka kain. Non-stop din po yung kainan. Ano po, ang sasarap ng kinakain namin dito. Sa biyaya ng Lord. Masaya po ako na naging kabahagi ng seryeng ito. And hoping na may matutunan kayo. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Pas Eric. So guys, dahil sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng pag-uusapan natin. Ready na po ba kayo, mga Pas? Oh. Hallelujah. Guys, dahil this time, tayo, i-interviewin natin sila. Dahil magkakasama sila sa ministry, bago pa ako maging asawa ni Pas Dave, sila na yung magkakasama, online ministry. So now, interviewin natin sila. Ang ganda ng pag-uusapan natin. So, today, let's talk about the topic that entitled, Why Ministers Fall? Oh. Bakit ba dumadating sa punto na ang mga ministers, ang mga nasa frontliners, spiritual frontliners, ay dumarating na bumabagsak, nagkakamali, di nakakabangon, di na nakakabalik. Okay? Or possible naman na nagkakamali, bumabagsak, pero bumabalik. Yan. So, bakit ba? Ano ba yung pwedeng mangyari, nagiging root cause, bakit ang mga ministers ni Lord ay bumabagsak? Pas Eric. Oh, so dahil ako po yung mauuna. Ang dami po, ang daming possible cause kung bakit ang isang lingkod ng Panginoon ay bumabagsak. At ang sasabihin ko ay iilan lamang sa possible, no? Possible. And of course, biblical. At the same time, reality na nangyayari po sa mga man of God sa ating generation, even woman of God. So, siguro first, yung mga kasalanang hindi ina-address or hindi na-address. Yung mga kasalanan na alam ng mali pero pinagpapatuloy pa rin. No po. Pangalawa siguro yung lack of accountability. Wow. Yung walang tao sa likod na nagsasabi, nagtuturo, yung walang nagre-rebuke, no? Yeah. Yung lahat na lang na ginagawa niya, siya yung may authority na gawin iyon.
Pas, ano yan Trending ngayon ang accountability. Yeah, accountability. Trending ngayon ang may nagme-mentor ba o wala. Ay, oo. Sa Christianity, Pas, trending yan. Ay, oo nga. Bakit ba? Pas, ano bang importance ng accountability? Sa'yo po, sa view mo, Pas. Ang Of course, importance ng accountability ay, of course, it is for our own safety na hindi lahat ng naiisip natin sometimes ay sa tingin natin approve, ay talagang approve. Mahalaga pa rin po na may mga tao, may boses sa iyong buhay na pinapakinggan mo Yeah. na kung saan ino-honor mo. Because these voices ay ginagamit din po ng Panginoon, and biblically it is designed by the Lord Yes. na ang isang lingkod ay hindi nag-iisa sa paglilingkod. Wow. Dahil wala ngang nag-iisa sa mundong ito. Hindi Yeah. pwedeng mag-isa ka. Hindi pwedeng lahat ng alam mong tama ay approve agad. Yeah, two is better than one talaga. one, no? At saka napakahalaga po ito dahil dito makikita din po yung karakter natin kung paano tayo susunod sa mga nauna sa atin, sa mga May submission. yan, submission. Wow. Napakahalaga po nito. Doon po nasusukat ang puso din ng isang nagmi-ministeryo. So Wow. yung isang leader pass, every leader needs a leader also. Oh, So sa sinasabi ni Pas no man is superior to everyone Na Yeah. kahit leader ka Pas, still you need accountability. You need someone who will be there for you, who will mentor you. That's right. So sa madaling salita, Pas, ang accountability is really your protection. Yeah. Anong masasabi natin, Pas, na kasi may sinabi sila na hindi kasi si Lord ang namin, si Lord talaga. Si Lord ang teacher namin. Teacher. Si Holy Spirit ang teacher. Kasi sinabi nga naman ng Bible, it's the Holy Spirit na nagtuturo talaga, teacher natin. So ano masasabi? Kasi ginagamit nila yun, Pas, as license na wag na mag-mentor, wag na magpa-account-taon. So anong Sir David? view nyo doon? Talagang pinasa ka na Pastor Eric no? Oo. Mahirap kasing the Holy Spirit is the Teacher. greatest teacher that we can have kasi He's the Spirit who will lead us into all truth Pero come to think of this, bakit pa magbibigay si Lord ng office of a teacher sa iba kung wala na ibang dapat pang pakinggan kundi ang Holy Spirit na lang? Don't get me wrong. Yes. Don't get me wrong. Ang dapat nating pakinggan ay ang Panginoon, ay ang buwas ng banal na Espiritu. Amen. Pero there's a reason kung bakit si Holy Spirit din ay nag-anoint ng tao at nagbibigay din ng si Jesus nagbigay ng office sa body of Christ sa iba ng office of teacher. Yeah. Isa lang dahilan kasi gumagamit din si Lord ng mga taong magtuturo sa atin. That's right. Vessel. Kasi imposible na at saka dito rin masukat yung yung pagiging genuine ng pagsamba natin sa Panginoon. Kasi Pas, imagine this, paano mo papakinggan ang isang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang makinig sa isang taong nakikita mong pinadala niya? That's right. That's right. That's why before sa Israel, nakikinig sila sa isang boses ng propeta, tao din na kagaya nila, may dugo at laman, pero pinadala ng Panginoon. Yeah. Mouthpiece ni Lord. The same is true until now. Gumagamit si Lord ng mga mouthpiece para mangusap sa atin. Kaya napakahalaga ng mentors. At hindi natin kasi pwedeng sabihin na si Holy Spirit lang ang gusto kong pakinggan. Paano yun? Dahil si Holy Spirit nagtuturo din at nag-a-appoint ng mga tao sa buhay natin. For example, Paul and Timothy. Balik tayo sa Old Covenant, Elijah and Elisha. May Aaron, Moses. So, yung same Holy Spirit na nasa atin, it's the same Holy Spirit na kumikilos din sa kanila. Yeah. So, kung si Holy Spirit, ayaw niyang makikinig tayo sa iba, why would He anoint another person to be with us in our journey with the Lord? That's right. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na wala akong ibang mentor kundi si Lord lang. Kasi even si Jesus, we must remember, though He is our Messiah and He is a Son of God and He is God, He is still submitted to the will of the Father. Kaya imagine si Jesus na yun ay pinapakinggan siya. Amen. How much more Jesus, tayo? How much more tayo mga mortal, and we don't even want to listen to anyone. Mapapahamak tayo. Amen. I think Pas, in addition lang siguro, no, kasi solid yung sagot na yon. Yeah. But
wala kasi talaga tayong problema doon, wala tayong conflict doon na si Holy Spirit ay talagang nagtuturo. Yes. Kasi We agree kahit- to that. Kahit nga lang sa nakikita natin may tinuturo ang Panginoon sa ating pinagdadaanan ngayon sa buhay, may tinuturo ang Panginoon. Pero pagdating siguro sa pagtuturo, dito tayo magiging balanse na ang tanong kasi doon, sino nagtuturo? Paano itinuturo? Kasi napakahalaga po iyon na naklaro sa atin na ang sinusundan nating boses ay tama. So Right. kung tama naman yung sinusundan mong boses, why not magkaroon ng magtuturo sa'yo? Or else, mas matindi yung pride natin kung ayaw talaga natin magpaturo. Yeah. Kasi kung tama naman po ang tinuturo, mas okay. At the same time, Pas, kasi kung dinala ni Lord yan para sa'yo na ililid ka, i-confirm din niya ng word niya eh. Yeah. Iko-confirm ng salita niya. May mga ano talaga, may mga itinalaga si Lord for us. Para turuan tayo. Kasi ano na yan eh, character matters Wow. na ang accountability. Character. It's not just about the revelation na ituturo ng mga tao sa atin na Yeah. galing sa Word of God. Ano na lang, bonus points yon. Pero isang pinaka trabaho ni accountability ng mentor is to protect your character. Exactly po. Kasi kahit anointed ka, kahit na powerful yung ginagawa ni Lord sa ministry na pinagkatiwala niya sa'yo, if your character fails, Yeah. hindi ka kayang masustain ng anointing mo doon. Exactly. Babagsak ka. So if you want to, reach yung kung saan ka gustong madala ni Lord talaga, you need to have a strong foundation sa character mo. Kailangan maayos si character kasi si character ang magsusustain sa That's panawagan ni Lord sa'yo. Kung walang nagtuturo sa'yo para magpaalala na, yung character mo medyo hindi na okay, yung heart mo medyo hindi na aligned kay Lord, yung gantong way mo hindi na tama. Kung walang nagkaganon sa'yo, paano mo ma-reach? Yung gusto ni Lord na ma-reach mo, paano mo pupuntahan? Yung gusto ni Lord na mapuntahan mo, paano magiging ikaw? Yung gusto ni Lord na magiging ikaw. Exactly po. So, isa pala ang accountability pa sa pwedeng danger Yeah, na maging very mag-fall ang isang ministers. Ask natin si Pastor Eric. Pastor, 'di ba may spiritual father ka, may Yeah. nagme-mentor sa iyo. Merong someone na nag-accountable ka. Nasa likod ko. So pwede yung bang bigyan kami, even yung mga kasama natin na nanonood ngayon, ng moment na alam mong hindi yung paalam pala, napapunta ka na sa pagkakamali, sa ano ka na tawag dito, hindi mo na nakikita yung ginagawa mo. Tapos yung time na yun, tinama ka niya, nirebuke ka niya, kinorek ka niya. Ano yung moment na yun? Hallelujah. Tsaka ano naging benefit mo doon, Pas? Naging benefit mo dun? Yeah. Actually, napakaganda ng ng part na to kasi I think we will all agree sa part na ito na talagang yes, nakakahiya ito. Yes. Yes, nakakadurog ito. Pero ito yung realidad. Siguro kung magbibigay ako ng example, ito yung pinaka na walang katapusan na pagme-mentor sa akin. It's about refining character. Yeah. Yeah, alam niyo yun. Lahat, we all agree. Agree tayo dito lahat. Kasi there are times na akala ko okay pa yung attitude ko. I think okay pa yung ugali ko. Pero there are times pala na unsubmissive na. There are times na ako na lang pala yung nagdedesisyon. There are times na nag-i-inform na lang ako. Ito pas one time. Sabi ko kay Dad, naku, pag nakita to ni Dad. Shout out mo, Pastor! Sabi ko kay Dad, Dad, papunta po ako ngayon sa isang invitation. Nag-inform na lang po ako, nag-chat na lang po ako kasi malayo kami. Instead of saying na, Dad, ito yung invitation ko, Okay lang ba? ito yung lugar, ito yung nag-invite sa akin, okay lang ba pumunta ako? May gagawin ba tayo? Approve ba sa'yo yung tao na nag-invite? Wala pong nangyaring ganon. Wala pong proseso. Nasa mind ko lang magpaalam sa kanya at akala ko okay lang kasi nagpaalam nga ako nag-inform lang pala ako. Pinaalam pala. Ipinalam. Iba pala yung paalam sa paalam. Yeah. And alam niyo po yung reply niya sa akin, thumbs up. Akala ko din po approve. So may problema talaga sa karakter ko and nung nagkita na kami, hindi niya ako sinabi na tumigil ka, wag kang umalis. Just thumbs up. Wala din akong sensitivity na yung Yeah. thumbs up na yun ay hindi Ano na pala yun? okay. So pag uwi ko, yun na po, namalo na po. At napalo na po ang iyong lingkod. Yeah. So inupuan, tinuruan, at muntik na pong
mapuruhan. And yun yung moment na yun, ang hirap tanggapin kasi akala ko nga po, yung ginawa ko, okay lang. Yun pala, ang sakit na sa part ng isang mentor, Yes. na yung disciple niya nag-i-inform na lang, hindi na nagpapaalam, pinapaalam na lang. Which is, masasabi ko na lahat ng lingkod ng Panginoon, kapag hindi okay talaga yung karakter, ganito yung magiging kalalabasan. Yeah. Hindi mo na iisipin yung mararamdaman ng mentor mo, ng iba, at kapahamakan ang mangyayari kapag tinuloy-tuloy mo ang ganitong bagay. That's why refined character is very important in the ministry. Lalo na sa mga ministers, Pas. Yeah, lalo na sa atin ang mga lingkod ng Panginoon. Wow. Grabe. Ganda. Parang bomba, no? Oo. May moment din ako dyan na naalala ko lang habang nag-share si Pastor Eric. Yung father ko, who is also, I consider him talaga na spiritual father ko rin. One time, nasasakyan kami gantong-ganto, but during that time, siya yung nagda-drive. Tapos ako, nasa passenger seat. Tapos, there's this conviction sa akin na tanungin siya kung may nakikita ba siya sa akin na dapat kong ayusin. Oh. So, nung time na yung kinakabahan ako bago ako magtanong, kasi sabi ko, mapupuruan ako dito. Pero, kung may nakikita siyang dapat kong ayusin, di dapat ko nga talagang ayusin. Tama. Panalo ko yun sa dulo. Mm. Tapos nung sabi ko, Dad, may nakikita ka ba sa akin na dapat kong ayusin? Tumahimik, mga 5 seconds. Tapos nakatulala sa kalsada ba nagdadrive. Gabi yun tahimik. Tapos biglang nagsalita. Pag nagpipreach ka, tapos may mga sinasabi kang ganito, pati yung mga biro mong ganito, itigil mo dahil nakakairita ka. Sinabi niya yun sa akin. Kasi andito ako sa passenger seat, nakatulala ako sa kalsada, hindi ako pumipikit kasi pag pumikit ako, yung luha ko tutulo. Yung luha ko tutulo. Tapos pinaliwanag niya kung bakit. Kung ano yung yung naging maaaring impact sa mga tao sa tuwing may mga ganong bagay akong sinasabi kapag nasa pulpit ako. Mula nung time na yun, nung sinabi niya sa akin yung mga bagay na yun, I stopped everything Oh. na mga ginagawa ko, na mga bagay na Ano even naging benefit? ang naging benefit, the Lord used me Mm. in multitudes. Wow. Pero I know 100% kung hindi mawawala sa akin yung ganung mga bagay, the Lord will never entrust me Mm. Something. with something bigger in the ministry. Why? Kasi makakatisod ako ng tao eh. That's right. May mga masasabi ako na imbis na mapalapit sila kay Lord, baka lalo silang matisod. So, I praise God, and even until now, I'm very thankful talaga dun sa moment na yun, kaya di ko siya makalimutan kasi na-spare ako sa mga kahihiyan sa pamagitan ng ng matinding pagpapayo na yun at pagko-correct na yun. So, dun ko nakita yung kahalagahan ng ng mentorship. Kasi before akala ko mukhang okay naman sa mga tao, tumatawa naman sila pag sinasabi kong gano'n. Pero hindi pala siya tama. Lalo na kung gusto natin magpagamit talaga kay Lord. There are things na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Amen. Hindi kasi hindi na-receive natin yung love ni Lord nung inengkwentro tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hindi kasi tayo automatically okay na eh. May mga ugali tayo before na hindi okay sa atin. May mga ugali tayo before na pag dinala mo ngayong Kristiyano ka na at believer ka na, hindi maniniwala ang tao sa'yo. Time pa naman na yun, sobrang bagito ko talaga sa ministry. As in, nagsisimula ako at that time. Kaya kailangan ng mentor. Kasi may mga ugali kang kailangan basagin, ugaling kailangan tabasin sa'yo, at it takes a courageous mentor. Yeah. After that, nasa biyahe, sobrang tahimik ko, hindi ako nagsalta hanggang pauwi. Pero, nung nakauwi kami sa bahay, kinausap ko yung father ko, sabi ko, Dad, salamat sa mga sinabi mo, papakinggan ko yun. Kasi dati talaga, pag nagpipreach tayo nung una, Kala natin hindi okay. lang on fire eh. Minsan astig pa Yeah. Strike anywhere. Strike anywhere. Kaya, alam nyo, na-appreciate ko tuloy yung mga mentors natin kasi it takes a courageous person, Yeah. it takes a courageous Nathan Nathan, to rebuke a correct. David. Hallelujah. Grabe. So, it takes a courageous leader.
to correct the AA disciple. Kasi tignan nyo, kung saan naman tayo dinala ni Lord after nila tayong i-correct. So praise God for them. So yun pala pas, isa sa mga pwedeng cause, possible reason na ma-fall ang mga ministers. Lack of accountability. Ang haba nung isa na yun. Ganda kasi pas. Accountability kasi yung mga nine-neglect palagi. Yeah. This is non-stop topic in the ministry. Yeah. Yeah. Totoo yan, Pas. Endless topic, no? Endless, no? Yeah. Na kahit lumipas sa maraming generation, accountability is always needed. Babalikan at babalikan. Babalikan talaga. Kailangan talaga. Wow. Sabi ni Pastor David, kapag nasa influence ka na, mas mahirap makinig. Oh, that's right. Kasi, Kala mo, alam mo na lahat eh. Parang Yeah. hindi mo na need eh. Exactly. you will have a feeling na teka, nagkaroon ako ng fruit nang dahil sa mga pinagagawa ko. Why would I listen? But that's pride creeping in. Yeah. You must always understand, fathers are feathers. Exactly. Yes. So, there are, I believe this na there are doors na mabubuksan lang only if you know the principle of honor. Exactly, Pas. I believe in that, Pas. Ano pa yung nakikita mo na possible I-lay reason? down na natin, no? Lay Kasi down na. lay down na natin. Lay down. Ito, ang dami nito at ito nakikita nating lahat ito. Very visible. Number 1, pride. Wow. Prideful heart. Sige, lay down muna. Lay Tsaka down. na tayo. Lay down tayo para tuloy, no? Yeah. Lack of intimacy with God. Napakalaga nito. Lack of intimacy. Ito talaga, ang daming nalalaglag dahil minister na lang ng minister. Ang layo na sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, may mga nasa church pero backslider ang puso. Backslider in heart because lack of intimacy. Ano pa? Love of power, love of money. No? Ang dami nito na talagang nalalaglag dahil maganda ang sinimulan, pangit ang pagtatapos. And it is biblical, mga kapatid. Yes. Underrated take. Ayun. Para sa mga man of God, cause of downfall, babae. Ayun. Immorality. That's right. Pagkasira ng marriage. Yeah. Malaking Priorities. malaking toil ang epekto sa ministry, lalo na kapag pa naman when you're a for example, para sa mga lalaki, when you're a man of God, kapag nasa'yo talaga yung pagsama ni Lord, yung anointing, bigla kang gumagwapo eh. Exactly. That's a reality. Agree po tayo dyan. Pero Agree ba kayo guwapo ng mga kasama ko? Shout out sa mga nagpa-prophesy dyan, no? so may mga lalapit talaga sa yung babae at magpapakita talaga sila ng matinding intention. Hindi dahil good looking yung tao, pero dahil they are sent by the enemy to distract you from your calling and to destroy you from doing the will of God. So, the moment na hindi maingatan yun ng mga ministers, yung maraming taon na binild up in just a snap pwedeng mawasak. Ayun. At nagsisimula nangyayari yung downfall. Kaya yung girls, actually tatlo yun eh. Yung tatlong G, una doon yung babae. Pangalawa yung gold. Yung usaping pera. May matindi yung last. The moment na ang isang minister ay hindi na maging after sa kaluluwa, pero maging after siya doon sa pera nung kaluluwang yun. Grabe. Matinding downfall yun. Doon na magsisimula ang downfall ng isang Ministry, minister. Ministry. Ministry. So, we can never serve two masters eh. Pumili ka ng isa. Yeah. So, if you want to serve the Lord, you must understand that you're not serving for money. You're serving to accomplish the will of your Father in heaven. That's right. Kaya, sa mga ministers, mapupulyot yung heart talaga sa ministering kapag ang naging tingin na natin, ano yung makukuha ko after that? Magkano yung honorario? Magkano yung giftings? Love gift. Anong love gift bibigay sa akin? Benefit ko dyan. So, it's hard to minister with a pure heart kapag may ganun tayong uri ng expectation sa puso natin, na kung tutuusin, ang dapat na primary expectation ng isang minister ay yung pagkilos ng Panginoon, kung paano ang gospel ay may introduce sa kanila, kung paano ang banal na espiritu ay magkakaroon ng pagkakataon sa buhay ng bawat isa through the proclamation of the gospel. Exactly. That must be the primary burden of a minister, yung makitang
pag alis niya, ang hinahanap ng mga tao ay ang Panginoon Amen. Hindi siya. at hindi siya. Amen. Kaya napakahalaga na ang primary burden ng minister, souls, hindi hindi pera. Pero sa ministry kasi, the moment, talagang i-bless ka naman talaga ni Lord eh. Ipapakita sa ni Lord kung anong ibig sabihin ng gamitin niya at pagpalain niya. Pero Amen. at that moment na pinagpapala ka ni Lord, never think that ministry is about money and riches and gold. It's just a part para ang ministry makapagpatuloy. But it's never meant for us na maging lovers tayo ng mga bagay na at yun na lang yung isik natin. Kaya I have seen also na may mga ministers that they won't minister kapag yung love gift ay hindi angkop sa expectation nila. Oh. At it's a reality. It's a reality, but Jesus won't be pleased because we must understand na naglilingkod tayo at may isa tayong master ang nagpapasahod sa atin. Amen. Amen. Yun ay ang Panginoon. Pastor, there was a time I was in real life experience. I was in Antique. Tapos may isang pastor doon, gusto niya talaga mag-invite. Pero kinausap niya isa sa team natin. Sabi niya, kasi pastor, baka hindi namin abot yung yung love gift ni Pastor David. Nung time na yun, na sinabi sa akin nung team natin, nadurog yung puso ko. Kasi kaya sinabi yung bagay na yun, isa lang ibig sabihin, May ganon. may nangyaring ganun. Experience. May na-experience sila. Exactly. That time ang sabi ko, kinausap ko yung pastor, pupunta po kami sa lugar nyo at kung ano lang po yung ilagay ni Lord sa puso nyo, enough na po yun. Ang akin po, makapaglingkod ako sa kung nasaan kayo nilagay ng Panginoon. Hindi ko sinabing, pastor, wag na po kayo magtanim because I will break the principle of sowing and reaping. Pero sabi ko sa kanya, pastor, kung ano lang ilagay ni Lord sa puso nyo, don't think about it. Ang akin lang, magawa yung kalooban ng Panginoon. That's right. Nung time na yon, we went to their church, we ministered there, and after that, I was shocked. Yun yung love gift na hindi ko makalimutan pas until now. Kasi nagbigay sila pas ng isang plastic na puro barya, tas puro tinapay. Oh. As in, ang bigat ng plastic. Sabi, pastor, pinagsama-sama po ng mga miyembro yung mga kaya nila. Alam mo nung time na yun pas, even until now, hindi ko makalimutan yung love gift na yun. It was so special for me. Amen. It was so special. Kasi yun yung yun yung heart nila para magtanim eh. At nung time na yun pas, I know the Lord was pleased also. Dahil ang gusto ni Lord na yung mga lingkod niya hindi maging after sa pera, pero maging after sa ma-accomplish nila yung pinapagawa ng That's right. Panginoon. That's right. Kaya yun pas, yung yung gold na yun, kailangan hindi tayo masilaw sa gold kasi at the end of the day sa langit naman we are going to walk in the streets of gold eh. Amen. Tapos yung isa, yung glory. Yung glory, this is very dangerous. Glory. Na maraming mga bumabagsak sa ministry na ministers because they become addicted sa applause at papuri ng tao na dapat kung tutuusin sa Diyos lang yun. Amen. Kaya yun, marami nagsimula ng tama, ginamit ni Lord ng matindi at in-appreciate ng tao, in-honor ng tao, pero naging addict when it comes sa applause ng tao. So Papasok dun yung pride pa sa Pride, sinasabi. give God kung anong due sa Panginoon. Walang akin, walang sayo. That's right. Walang kapag ganito, kapag ganyan, kapag ako ang nagganito sa inyo, walang ganon. Kasi it means you're taking the glory na dapat kay Lord. So at the end of the day, dapat nandun tayo sa vessel lang, instrument lang, ginamit lang ni Lord talaga. Kasi papasok na yung pride eh. Yun na yun. Ang problema po, ganitong nangyayari. And as we can observe, marami naman talaga ang mababa na nagsimula. Oo. Pero kalaunan dahil nga natikman ang tamis ng buhay na ginagamit ng Panginoon. Ang gold. Gold. Yeah. Yun. Eh di, naging komportable. And worse to worse po ang nangyayari. And That's right. as I can observe, talagang devastation po nangyayari sa bawat ministeryo na ganun ang ginagawa ng pastor o ng lingkod ng Panginoon. Nalilid
astray din ang mga tupa. At connected po siya dun sa pinag-usapan natin kanina, no? Yung accountability. Yeah. Wala na pong nagsabi. Wala. Oh. Wow. Pa rin bumabagsak. That's how important yung magkaroon ng accountability ng Kaya- mentor. Kaya sa mga nanonood ngayon, hindi naman nakakatakot talagang bigyan ng tagumpay ni Lord. Yeah. As long as na habang sumusunod tayo kay Lord at pinagtatagumpay tayo ni Lord, may nagpapaalala, may accountability. Ganda. Thank you. Ganda nun. Yun pala isa sa mga dahilan. Siguro pas, kailangan lang talaga maitanim sa, lalo sa mga nanonood ngayon at sa atin din, na ang accountability, ang mentorship and discipleship, it is a non-stop event in our Christian life. Habang Exactly. buhay ka, kailangan may Mentor. mentor. May nagpapadisciple. Kahit ano pang ipagkatiwala sa'yo ni Lord, Kahit saan ka padalhin. and even influence na ipagkatiwala sa'yo ni Lord, hindi mawawala ang discipleship That's at right. mentorship. Ganda. Wow. Pas, anong mga advice nyo? Anong pwedeng wisdom ibigay sa mga ministers na katulad po ninyo na nasa front para hindi maiwasan nila yon? Mm. Anong dapat gawin? Anong pwedeng gawin now na pag-iingat to avoid umabot sa punto na bumagsak ka? Sige, unahan ko na. Siguro for me, ito, napakalaga ito, lalo sa mga magsisimula pa lang o nakakaramdam ng pagkatawag ng Lord, o sa mga nandoon na katulad sa amin na hindi man matagal pa pero nakapagsimula na. So napakalaga tandaan ito na stay grounded. Stay intimate with God. Because doon na yung papasok na if it is legit na nakikinig ka sa boses ni Holy Spirit, you do the right thing. At ang daming right thing, no? Ang daming tama. Ang daming Ang dami mukha. ang daming pwedeng magiging kamukha along the way. Pero as long as you are intimate with God, talagang magagawa mo yung tama. Hindi lang yung mabuti, hindi lang yung maayos sa paningin ng tao, kundi yung tama sa harapan ng Panginoon. So isa ito sa principle ng Bible in Matthew 6:33. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala pa tayo doon sa all these things na lalakbayin natin o lalakaran natin sa ministeryo. Ang pinapauna ni Lord, lakaran yung tama. Hindi yung mabuti, kundi yung tama. Kaya sa mga nanonood ngayon, mga kapatid namin dyan sa online, kung nanonood nyo, napapanood nyo pa to, ang haba na nito. Yes, natapos nyo. Kung matapos nyo to, mga kapatid, ginto po ito na talagang grounded tayo sa buhay na ito, lalo na ng salita ng Panginoon. Huwag po tayong lalampas sa salita ng Diyos. At the end of the day, lahat ng doktrina, lahat ng pinaniwalaan natin, kanina nga nag-usap kami ni Pastor David and Pastora C.A., ang hirap, very dangerous yung special revelation. Very dangerous siya, lalo sa atin ng mga lingkod ng Panginoon. Kasi pag sinabing special, hindi na mahanap sa Bible. So at the end of the day, the Bible is expected Final us- authority. Final authority. Do not deviate, do not distort, do not dilute the Bible. It is sulit po ang Biblia. Wala po tayong ibang hahanapin dito. Nandiyan na. And yes, standard po ito ng buhay natin. David? Do not go beyond what is not written. Yeah. If it is not written, keep quiet. Oh, man. So sa akin naman po, actually very same lang halos talaga kay Pastor Eric, yung never neglect the secret place. Wow. Do not neglect the secret place kasi as ministers lalo na kapag may experience ka na, there's a potential for you to neglect the secret place kasi you now think alam mo na gagawin mo. Mm. Alam mo na paano mo sasabihin, kabisado mo na yung verses ngayon. You became so familiar, you think you already know what you're going to do. Yeah. Exactly. So, kaya ito yung nagiging temptation sa sa mga ministers na may experience na alam ko na yan, naranasan ko na, alam ko na yung gagawin sa mga ganyang instances, na ganyang scenarios, marami na akong karanasan sa ganyan. So, nagiging dependent na sa experience at kayang gawin at alam na gawin na nane-neglect na natin that we always need Jesus and we always need to Amen. seek Him in the secret place. That's Kaya right. never neglect the secret place.
If you will remain hungry to the Lord, just as when you had nothing, when you have nothing, He will continue to use you. Amen. So, yun, never neglect the secret place. Ganda. Intimacy matters talaga. Intimacy is the most important thing. Intimacy before ministry. Intimacy. Amen. Amen. Yun talaga. At the end of the day, balik tayo sa kung paano natin naranasan si Jesus. That's right. Balik tayo sa unang nagmahal sa atin bago pa ang lahat Hallelujah. ng naranasan natin. Kasi kahit na meron tayo ng mga bagay na to sa ministry ngayon, nothing else can compare the love of Jesus sa buhay natin. His presence, His love, His words, His promises, His goodness, hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay na kayang ibigay ng ministry sa atin. So, balik tayong lahat at the end of the day para hindi mabagsak, hindi bumagsak, hindi magkamali. Balik sa unang nagmahal sa atin. Balik sa basic. Balik sa intimacy. Wow! Thank you, Pastor Eric! Thank you, Mas Dave! Thank you po sa buhay ninyo. I pray tayo din, accountable pas, pag may nakita ka na sa akin, No, kami sa din amin. nagkasalita, guys. We're not exempted. Yes. Kami din, hindi kami exempted. Actually, Kami, kanina lang chinek namin yung doktrina namin. yeah, At yung buhay namin. up buhay. Doon kami sa advice ni Paul kay Timothy. Yeah. Watch your life and, And doctrine. Doon tayo. Kailangan natin maging maingat now that we are living in the end times. Amen. Double na pag-iingat. Wow. Thank you, guys! Thank you, Pastor Eric! Praise God. Thank you, Pastor David. Thank you, guys, for watching. I hope and I pray that you've learned something. I Amen. pray that may mga wisdom kayong makuha. Kapag may hindi apply, hindi okay sa inyo, tapon nyo. Hindi namin sinasabing pakinggan nyo lahat ng bagay. Pero kung may mga learnings, then grab all the opportunity to paayos tayo ng buhay. At the end of the day, final authority ay hindi boses naming tatlo. Amen. Final authority ay ang salita ng Diyos. Exactly. Doon tayo palagi. So, let's test every spirit. Let's be accountable to one another, especially sa Panginoon. Kasi at the end of the day, haharap tayo sa Panginoon. Lahat ng sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin. May pananagutan tayo sa Kanya, especially to all ministers. Let's take care of everything na pinagkatiwala ni Lord sa atin, especially mga bibitawan nating salita sa pulpito at sa bawat tao kaharap natin. So, take care, everyone. And thank you, guys, for watching. See you, guys, on our next vlog. Hopefully, hindi ito ang last, Pastor Eric. Hallelujah. Next time, sa Boracay Boracay naman na yung tayo. next vlog. Thank you, Lord. So, guys, don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channels. And also, please follow us on our Yeah, social media follow us. accounts. Ilalagay ko po dito ang aming mga social media accounts para po magkasama-sama tayo, updated sa isa't isa. So, yeah, I think, see you guys sa ating next traffic series. This is Pastor CA with Pastor Eric and Pastor David. Thank you and Shalom! We're in Manila na, Manila. Manila na kami. Naiya na, naiya. Thank you, guys. Bye!